Kita ko sa inyo ang dating room ko dito sa amo ko na bago ha. Baka akala nyo masarap ang buhay ko agad-agad pagdating dito. Hindi. Ganun talaga sa umpisa. Kailangan talaga nating magtiis. Ay, pakita ko. Oh, dito. Dito talaga ako natutulog. Dito. Pero hindi pa ito ganito kadami ang mga gamit. Hindi pa ganito kadami. Ngayon sobrang dami na. Dito ko nilalagay yung foam ko, sa baba lang ako. Pero stock room na talaga ito. Talaga, dito na ako napaplansya. O, ito na yun talaga. Tapos, dyan sala yan. Diyan ang tambayan ng mga amo kapag andito sa baba. So, mayat-maya, tawag sa akin. Kasi lang, dito lang ako sa baba eh. Mayat-maya, tawag. Wala akong maayos na tulog. Wala akong maayos na pahinga. Tapos, yung kwarto ko ganito. Pero, hindi talaga ako nagre-reklamo. Alam niyo yung iniisip ko. Noong andito pa ako sa bodega na to, stock room nila madam, iniisip ko, marami nga tayong kababayan na mas higit pa sa naranasan ko. May mga kababayan tayo na natulog sa sala, mayroong iba na nasa labahan nila, yung mga ganon. Kaya iniisip ko na lang talaga, maswerte pa rin ako kahit ganon, at least may kwarto ako, kahit stock room, ganun na lang iniisip ko. Wala na ako nagre-reklamo. Sabi ko, alhamdulillah, binigyan ako ng amo na mabait, sa pagkain wala akong problema. Yung ganun, alhamdulillah, later on, after 2 years, may magandang kwarto na ako, ginawaan nila ako. Siguro napagtansya nila or napag-isip-isip na kawawa naman dahil nakikita talaga nilang sitwasyon ko, yung mga gamit ko dito na nakakuan lang, nakabag lang, wala akong aparador, wala akong cabinet, wala dito lang, nakabag lang talaga. Nagtitiis talaga ako, sabi ko kung ano man yung madatnan ko na kalagyan ko, yung higaan ko, tatanggapin ko talaga, magtitiis talaga ako kasi ginusto ko ito eh, choice ko ito na pupunta ako dito. Kaya kahit ganito yung kwarto ko na sobrang gulo, kahit ganito yung kwarto ko na bodega ako nakalagay, iihi ako, sa labas pa ko iihi kasi walang CR dito sa loob ng kwarto ko. Tapos yung katabi na CR dyan sa kabilang kwarto, kay Sir Khalid naman yun, yung anak ni Madam. Oh, ganyan talaga sa umpisa. Ganyan talaga sa umpisa. Sa umpisa talagang sinusubukan ka pa nila kung talagang matyaga ka, matiis ka. Almost mga siguro mga 1 year good siguro yun or 2 years mga gano'n na dito lang talaga ako, pero never ako nagre-reklamo, madam ganito ganon, wala, pinabayaan ko lang hanggang binigyan na nila ako ng kwarto doon sa 3rd floor na ang ganda na, ang laki na, nakikita nyo naman siguro dahil lagi akong nagbibideo doon. So, ganyan lang talaga sa umpisa, lalo na sa mga baguhan niya. Tiis-tiis lang talaga tayo dahil ganun, parang susubukan tayo kung magtsatsaga ba tayo, kung ano ba, magre-reklamo ba tayo. Pero, alhamdulillah, pagtsatsaga ko at pagtitiis ko. Ito na yung kwarto ko ngayon. Ito na yung bed ko. Tapos, ang kurtina ko na imported. Yung aircon ko, may aparador na ako na maayos. Oh, sobrang laki na ng kwarto ko at saka yung CR ko. Yun na yung CR ko na sobrang laki. Sa baba wala akong CR. Ito na yung ngayon na buhay ko dito sa bagong kwarto na pinalipat nila ako. Ganito na kalaki.